Pumalo na sa mahigit 400 katao ang nasawi matapos ang naging pinakamalaking airstrike attack ng Israel sa Gaza simula nang magpatupad ng tigil putukan ang dalawang kampo sa rehiyon. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galangi. Pumalo na sa mahigit 400 katao ang nasawi matapos maitala ang pinakamalaking airstrike attack na isinagawa ng Israel sa Gaza Strip, Palestine. Ito raw ay dahil umano sa hindi pagpayag ng Hamas na palawigin ang ceasefire sa rehiyon at sa paglabag nito sa kasunduan o truce sa pagitan ng Israel at ng militanteng grupo. Kaya't pagbabanta ng Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, naasahan para umano ng Hamas ang mas marami pang pag-atake mula sa kanilang bansa hanggang sa mapabagsak nila ang militanteng grupo sa rehiyon. Ayon sa Palestinian Health Ministry, kabilang sa mga nadamay ang mga inosenteng individual tulad ng mga bata at matatanda. Samantala, natuloy na ang pagpupulong ni United States President Donald Trump at Russian President Vladimir Putin sa isang phone call na tumagal ng halos 1.5 oras. Ayon sa ulat, tumanggi umano si Putin sa pagpapatupad ng full ceasefire o tigil putukan kontra sa Ukraine. Ngunit pumayag naman ito na itigil ang pagpapasabog sa mga energy infrastructure nito. Dagdag pa ni Putin, mangyayari lamang naturang truce kung ititigil ng Estados Unidos ang pagbibigay ng foreign military at intelligence aid sa Ukraine na mariin namang kinondena ng mga allied European countries nito. Nais naman mapagpulong ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky kay Trump para sa kabuuang detalye na naging pagpupulong ng dalawang lider. Sa iba pang balita, ligtas nang nakabalik sa Earth sina NASA astronaut Butch Wilmore at Sonny Williams na magugunitang na-stranded sa International Space Station ng halos 9 na buwan. Tumagal ang kanilang paglalakbay pabalik sa Earth ng halos 17 oras at lumipad ang kanilang sinasakyang space capsule sa gitna ng karagatan sa bahagi ng Florida, USA. Pansamantala munang isa sa ilalim sa health check-up sa mga NASA astronaut sa NASA headquarters sa Houston bago sila payagang makauwi sa kanilang mga pamilya. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangi ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.